po sa ating lahat, sa lahat po ng first time na umattend dito and sa lahat po ng people that are watching our online service for the very first time. We welcome you. Sa lahat po ng hindi po nakakakilala sa akin, ayaw lumabas ng ating presentation. Ako po si Brother Paul Eguia. Ako po ay isang associate pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. And also, I'm a member of the preaching committee. Ayan. Okay na ba ang ating presentation? Oops. Ayan. So, sino po yung mga nandito last week? Ayan. Last week, ano po nangyari? Meron po tayong series break and meron po tayong guest speakers. Pastor Edman from Win Bacolod. And isa po sa mga ginawa natin sa ating service last week is yung nagpunta tayo dito and nag-re-encounter, parang nagkaroon tayo ng short re-encounter with the Lord. And meron tayong mga naging prayer. We surrendered yung lives natin and alam ko marami sa atin na in our Christian walk, meron tayong mga challenges in our life. And last week, naging maganda yung nangyari is nagkaroon tayo ng anointing, and nagkaroon tayo ng prayer of surrender to the Lord. So, sa mga nag-surrender po dito, yan, pakitaas po yung kamay mga lumapit dito nung last Sunday. Hallelujah. Hindi naman po tayo bumalik, sa dati natin. Again, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, yan. Okay. Wala pa din. Yan. Ayan. Okay. Sige. Ngayon, sino po ba dito, bago po tayo mag-start, sa ating, i-discuss ko po kasi kung ano po yung magiging series natin. We are on a new series ngayon. I-discuss ko po yung series natin and ano po yung burden behind our series today. I believe magkakaroon po tayo ng 4 Sundays para i-discuss tong series na to. Pero bago po natin i-discuss yung series natin, gusto ko lang pong itanong, meron po ba ditong mahilig manood ng movies? Ngayon kasi parang may nanonood pa ba ng sine? Wala na masyado kasi parang, talaga? Talaga? Okay. Grabe, pero baka sa Netflix, merong libre. So, sino po ba dito yung mga ako po kasi mahilig din po ako manood ng movies, And isa po sa mga magagandang movie na napanood ko, sino po ba dito nakapanood ng Dark Knight? Ayan, okay. Isa sa mga paborito kong movie yun, kasi ang gustong-gusto ko dun sa Dark Knight is yung ang ganda ng mga batuhan ng mga linya dun. And marami ding mga principles dun na parang nilalagay nila doon sa movie. So ngayon, sino dito nakapanood nun, ng Dark Knight? Okay, mamaya papanoorin. Meron po ba dito mga hindi nakapanood? So napanood nyo yung nangyari, naintindihan po ba natin? Actually, hindi ko po naintindihan kasi English So, ang nangyari po, meron pong 2 ship, Yung isa, andun po yung mga ex-convict, mga preso. Doon sa kabila, nandun po yung mga civilians. Tapos sabi ni Joker, nag-social experiment siya. Sabi niya, pagpatak ng 12, sasabog sabay yung barko. Unless, merong mag-detonate nung kabilang ship. So yung detonator nung kabilang ship, yung detonator nung civilians, nandun sa mga preso. Yung detonator nung sa mga preso, nandun sa mga civilians. So pagka pinasabog ng civilians, yung ship ng mga preso, bago nila gawin yun sa kanila, edi safe sila. Kasi pagka walang kumilos, by 12 daw, midnight, sasabog parehas. Diba? So, napakagandang moral tension. So, alam natin, tama bang pumatay? No. Diba? Pero, pag kayo'y nakasakay sa ship na yon, anong gagawin ninyo? Be honest. Come on. Di ba? Biglang nawawala na yung morality natin. Tama ba? Tapos ang nangyayari na, yung morality, wala nang morality. Ano na nangyayari? Debate na. Di ba? Kasi ang nangyayari, pag hindi na po tayo comfortable dun sa obedience natin, pag hindi na tayo comfortable dun sa dapat nating morality, what happens is we justify our actions. Tama po ba yan?
At hindi lang po yan sa movie mapapanood. Mapapanood din po natin yan sa mga simbahan. Tama ba? Sa buhay po ng mga Kristiyano, mapapanood po natin yan. Na meron tayong alam na dapat gawin na ito ang pinapagawa ng Lord. We know na meron dapat tayong obedience na gagawin dito sa direction na binibigay sa atin ni God. But when our backs are against the wall, ano nangyayari? Nagkakaroon na tayo ng hindi na tayo makasunod. Madali pong sumunod ang Kristiyano pag ang sitwasyon ay sobrang ideal. Diba? Nyari, merong pinapagawa si Lord sa atin at yung calling natin sa pinapagawa sa atin ni Lord, ang babait ng mga tao, masunurin lahat. Diba? O kaya, pag tayo naman, pinagsasubmit tayo sa ating mga authorities, tapos yung leaders natin, sobrang perfect, wala silang mali, sobrang bait. Diba? Sa atin parang andali sumunod sa Lord. However, pag hindi po ideal yung scenario, dyan natin nalalaman kung sino yung believer sa doer. Diba? So next slide po tayo. Yan. So makikita natin that our obedience is a reflection of our connection. Ang ibig po sabihin, sumusunod tayo sa Diyos. Nakadepende ang pagsunod po natin sa Diyos ay dependent po yan sa ating relationship sa Kanya. Minsan, merong mga ipapagawa sa atin ang Diyos na parang ang hirap sumunod because hindi pa natin nakilala ang Lord that way. Meron sa ating mga ipapagawa si Lord na dati, nung sinabi niya, i-give up mo na yung chocolate dahil sabi ng daddy mo, huwag ka daw kumain, napakadali. Pero habang tumatanda tayo, nagiging komplikado yung pag-obey natin sa Lord. Tama po ba yun? Diba? And sa atin, alam natin, ito yung dapat natin gawin. Pero dahil di natin magawa, dahil nga hindi po ideal ang senaryo, ano po nangyayari? Nagja-justify tayo. Ang masama pa nun, ginagamit pa natin yung Bible to justify. Tama po ba yan? Makikita nyo, kung hindi po kayo maniniwala, pumunta po kayo sa social media. May mga mag-aaway-away po doon, Kristiyano laban sa Kristiyano. Tama po ba? So, kaya po ang series po natin ngayon ay entitled All or Nothing. Importante po kasi sa atin, tayong mga Christians, if we are going to really believe the Lord, it is not the end. Diba? Pag tayo po ay tumanggap sa Diyos, hindi pa po yun yung katapusan ng buhay natin. Kasi kung ang katapusan na pala ng buhay natin is masave tayo, sana, pag totoo pong masave ang bawat Kristiyano, tapos na yung mission niya sa buhay. Kukunin na siya ni Lord. Diba? Kasi, pagka nakuha ko na yung Lordship ni Christ in my life, itatransport na ako ni Lord sa heaven. Tapos na ang mission ko. However, we know that it is not true. For the people who are here for the first time, and hindi kayo church people, exempted kayo sa mabigat na message na to. Pero for the people who are here, who have decided to follow Jesus, start natin to ng isang matinding command. No? That to obey the Lord is to obey the Lord at all cost. Isa sa mga kailangan nating maintindihan, pag tayo po ay nagsasabi about the Lord, hindi po dapat tayo natatapos dun sa pag-save natin because yung Lordship ni Christ is not about transportation, but it's all about transformation. So sa atin, pagka tayo po ay naligtas na, start pa lang po yun ng mga gagawin natin for the Lord. We are saved to do something. At pag tayo po is mag-share po tayo ng Word of God sa mga Bible study natin, sa mentoring group session natin, sa families natin, sa workmates natin, pag mag-share tayo ng Word of God, pero hindi po yun makikita in our life. Diba? Mahihirapan po tayong mag-convert ng people doon sa ating belief. Hindi natin sila mapapaniwala doon sa same belief that we're in. Because bukod sa belief, ang pinaka-importante po is behavioral change. Tama po ba? Diba sa atin, ang dali kasi magsabi na si Lord ay God, pero biglang nakikita mo, nagbibisyo. Diba? Grabe magmura. So parang ang hirap lang na pagka tayo ay
magsasabi tayo na ito yung ginagawa dapat ng isang Kristiyano at nagsishare tayo about Jesus and hindi nagiging aligned yung ating way of living doon sa ating mga sinasabi, yun po yung nagiging problem natin. Kaya very important po, ang series po na to will be talking about different circumstances, different stories, no, different narratives about how the people of God obeyed the Lord at all cost. At bawat po topic po na papakinggan na po natin for this coming Sundays is marami pong mga obedience nila, pero yung obedience nila sa Lord ay merong balakid. At yun po ang gusto natin mangyari is pakita sa atin na lahat po ng obedience sa Lord ay hindi madali. Tama po ba? Kasi kung madali lang pala lahat, edi lahat na lang maging Christian. Lahat na lang nasa Lord. However, hindi po madali. Pero for today po, makikita natin na ang story natin for today is paano mag-o-obey kay Lord kung yung sitwasyon mo is meron kang kailangan i-give up na something na ang hirap i-give up. So ang title po ng ating topic for today is When God Seems Illogical. So before we proceed, let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, ikaw po ang mag-open sa hearts ng bawat isa. And Lord, we thank you for this new series. Ikaw po ang kumausap sa amin throughout this series. And Lord God, may you just bring us to that point of obedience na nasa deeper level of submission to you. May you just be with us at wag po matapos lahat ng mga kailangan naming matutunan sa konsepto lang at kundi mailagay namin to in our lives. Thank you, Father God, for your faithfulness, for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sige, next slide tayo. Ang magiging topic natin ay manggagaling sa Genesis. So ano ba yung mga nasa Genesis? Sige. So sa Genesis, ang mga magiging main theme niyan is God promises to redeem and bless His people. And kung titingnan po natin, ang main verses po niyan ay yung sa 3:15 at sa 12:3. So alam niyo po ba kung anong verses yun? Sino dito hindi sinasabi na hindi niyo alam kung ano kaya yung verses na yun? Taas ang kamay. So alam niyo lahat. Nandiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Okay. So kung hindi po natin alam, maganda po is mabasa po natin yan sa bahay natin. No? Ang ating pong book of Genesis is divided po sa dalawa. No? Sige, next slide. Yan. The beginning of human race from 1 to 11 and the beginning of the chosen race 12 to 50. And sa mga take po dito ng ating hermeneutics class, di ba? Ang isang way natin para malaman kung ano po yung theme ng isang book is to know and to understand that the space that takes up the material. So kung makikita natin, 12 to 50 is the beginning of the chosen race. Dahil may nangyari sa fall, di ba? Adam and Eve, alam po natin lahat ng mga story na yan. Even, I believe, no, sa mga people na who are first-timers here and hindi lumaki sa simbahan, alam po natin yung story ni Adam and Eve. And makikita po natin yung fall of man ang naging reason kung bakit nagkaroon tayo ng separation from the Lord. Pero, may ginawa ang Lord para ibalik ang human race sa fellowship with the Lord. And dahil yun sa race na ibubuo niya. At yun po yung pag-uusapan natin today. So, makikita natin from 12 to 50 ang start ng master plan ni God ng kanyang redemptive order. So, sige, let's move sa next. Okay, sa Genesis po, magkakaroon po tayo ng study. Lagi po natin itong ginagawa. Hindi lang po tayo nagpupunta sa kagad sa ating mga sa passage. We discuss yung AAA. Ano po yung AAA natin? The author, the audience, and the aim. So sige, ayan. So sino po ba yung author, audience, and aim? Ang author po ng Genesis ay si Moses. Pero po, marami pong Bible scholar ang magsasabi, karamihan po ng mga accounts sa Genesis ay hindi si Moses ang nagsulat. Kasi meron mga accounts doon na sinasabi ng Bible kung sino yung nagsulat doon. These are the accounts of ganito, these are the accounts of ganito. At marami po sa Genesis ang nangyari na hindi pa pinapanganak si Moses. Tama po ba? So, ang nangyari is,
Okay na? Okay. Ang nangyari is Moses ang nagko-collate ng lahat ng nakasulat sa Genesis at siya din ang nagsulat ng ibang parts ng Genesis. The first 5 books, i-attribute lahat yan ng Bible scholars. There's no question na si Moses po ang nag-collate at nagsulat ng most of them. And makikita natin, ang audience niyan is for the people of Israel. Bakit? Ang aim niya is to provide a history of the forefathers, their origins, their journey, and their covenant with God. Again, si Moses, for the people who are first-timers dito po sa church at hindi po lumaki sa Sunday school or sa simbahan, ang nangyari po, si Moses po ay ang naging redeemer ng Israel. Dahil ang Israel po ay sinakop po ng Egyptians for 400 years. At si Moses po yung ginamit ng Lord to redeem yung nation of Israel out of Egypt. At dahil doon, sinulat po yung first 5 books of the Bible para ipakita sa Israelites na ito yung pinanggalingan natin. Dahil hindi nila alam All they knew was the Egyptian culture for 400 years. Hindi nila kilala yung God ng forefathers nila at kung ano yung covenant ni God sa Israel. So yan yung aim ni Moses kung bakit niya sinulat yung Genesis. Now, pupunta na tayo sa ating passage. Ang passage natin manggagaling po sa Genesis chapter 22. Nandyan pa po ba kayo? Pakitapik nga yung mga tao sa katabi nyo, sabihin, andyan ka pa ba? Okay. Okay. So sige, verse 1. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yun. Oo, muntik na, magkasabay-sabay. Sabi sa verse 1, ang naka-underline dyan, after these things. Every time we're going to read a passage, at nagsisimula po yung first verse sa and then, therefore, o kaya after these things, ano po yung dapat natin gawin? Mag-backtrack po tayo. So ngayon po, magba-backtrack po tayo ng konti. Ano ba nangyari dun sa after these things? Ano ba yung mga things na yun? So meron po tayong flashback, Makikita po natin yan sa Genesis 12. Verse 1, sabi dyan, now the Lord said to Abram, o baka magtataka tayo, kanina si Abraham Bakit ngayon Abram? Makikita po natin yan, So, si Abraham po, pati si Abraham ay iisang tao lamang. So makikita natin how it will go in the succeeding verses. Now the Lord said to Abram, ito po yung first ever encounter ng ating bida ngayong araw na to. Si Abraham, ito po yung first ever encounter niya with God. And kung makikita po natin yung breakdown ng Genesis, dito po nag-start yung redemptive plan ni God to save mankind through Jesus Christ. So verse 1, sabi dito, now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Context lang po, Noong time po na na-receive po ni Abraham itong message na to from the Lord, he was 75 years old. What's amazing, sa mga umaten po nung Soakers Night nag-speak ako I believe it was 2 months ago, yung Soakers Night 2 months ago, nag-speak ako about Moses. Si Moses, naaalala niyo po ba sa mga nag-attend na Soakers Night, kung ilang taon siya tinawag ng Diyos? 80 years old. Meron na po ba dito 80 years old? Meron. More pa. Oo nga pala. 'Di ba? Ito po yung point dito. Si Abraham, tinawag po siya nung 75 years old. Si Moses, tinawag po siya nung 80 years old. Ang point po dito, if pumupunta tayo dun sa point na, shucks, nasayang na yung past ko, ang dami ko nang nagawang mali.
huli na ang lahat para sa akin. Ang gusto ko pong maging encouragement sa ating lahat is karamihan po ng heroes of faith. No? Kung makikita natin, si Abraham and si Moses, nag-start po silang tawagin ng Lord at an old age. Sabihin po natin sa katabi natin, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Marami pa tayong gagawin. Sabihin mo, tatapusin ka ng Diyos. Hindi. He will complete us. He will complete. Yung inisimulan niya sa atin, He will complete. Yun po yung ibig natin sabihin. No? Sabi diyan, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great. Gagawin mo kong great nation? Ang Abraham po, pag tiningnan po natin ang original translation ng Abraham is great father. Pero nung time po na tinatawag siya ng Lord, nagagawin daw siyang great nation. Si Abraham is 75 years old. Mas matanda siya ng 10 years sa kanyang asawa na si Sarai, na 65 years old. Wala po silang anak. So sabi, gagawin akong great nation. Okay? I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. So, ang covenant ni God nagsimula doon sa chapter 12. And after po noon, kung magpa-fast forward po tayo sa chapter 15, sabi dyan sa verse 3, and Abraham said, behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. So sabi niya, gagawin mo kong mighty nation. Pero dahil wala naman akong anak, at matanda na ako, diba? So, hahanap ako ng tao na pagmamanahan ko ng lahat at siya ang gawin mong mighty nation. And behold, the word of the Lord came to him, this man, okay, yung sinasabi mong katiwala mo, this man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, then he said to him, so shall your offspring be. Sino po ba dito nakabilang na ng mga bituin sa langit? Diba? Nakapunta na po ba kayo ng lugar na nabilang nyo ang lahat ng mga tala? Yan, sinabi dyan, kung bibilangin mo yung mga bituin sa langit, ganyan kadami yung magiging, ang tawag, ano ba yung descendants sa Tagalog? Lahi. Saling lahi mo. Grabe, no? Sabi ni Abraham, okay, sige, 75 years old na ako. Oo, 65 years old na yung asawa ko. Okay, sige. Oo, magkakaroon ako ng anak. Okay, sige, tapos magiging kasing dami ng mga bituin. Sabi mo okay? So, yun na nangyari. And he believed the Lord and it was counted to him as righteousness. Fast forward pa tayo, fast forward. Genesis chapter 17. Ano nangyari? Verse 1, sabi, when Abraham was, ilan daw? Okay. Nung chapter 12, ilang taon po siya tinawag? 75 plus 99. Ay, grabe. Si BS Math, ano ba? 24. Diba? Yung math po kasi namin advance yung 1 plus 1 namin 3 So, 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Verse 2, sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Okay. So siguro, yung mga nakikinig dito, 12, binigyan ni Lord ng promise. 15, binigyan ni Lord ulit ng promise. Ano kaya nangyari nung chapter 16? Siguro naman sa chapter 17, may anak na sila. Sabi dito, 99 years old na siya, sinabi ni God,
So verse 2, that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Wala pa ring anak. Sino dito ang pinangakuan ng Lord tapos nag-antay ng 24 years? Diba? Then Abraham fell on his face. Para siguro sabi ni Abraham, nandiyan ka pa palagad. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko sobra kang naging busy sa panalangin ng ibang mga tao. After 24 years, nandyan ka pa pala. Sabi, behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be called Abraham, which means great father, but your name shall be Abraham. For I have made you, ang ibig po sabihin ng Abraham, father of a multitude of nations. Sa mga nagsa-Sunday school, alam po nyo yung kanta na yan. Father Abraham, yes, hallelujah. Children, many children. Hallelujah, naaalala natin yung Sunday school na yan. Sa Sunday school song na yan. For I have made you a father of a multitude of nations. Sabi dyan, and God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall become nations. Kings of peoples shall come from her. Ano pa nangyari? Verse 17, then Abraham fell on his face and laughed. Natatawa siya, no? And said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Natatawa si Abraham kasi ang sabi ng mga tao, di ba, sabi ng mga tao sa family niya, pati sa church niya, ay wala pa palang church noong time na yon, sabi, matanda ka na, hindi ka na magkaanak. Di ba? Yun ang mga nasasabi. No? Meron po tayong, sabi niya, meron nga akong kakilala, membro, sabi, matanda ka na, wala ka pang asawa, paano ka magkakaanak? Yun ang siguro naririnig niya. Kaya siya natatawa. No? Nadidinig niya yun na parang ang daming mga nagsasabi, totoo ba? 100 years old na ako. Yung asawa ko, 90. Magkakaanak pa ba? So sa mga tao no, na nakikinig ngayon, and for the people who are watching, pag merong pinangako ang Diyos, it doesn't matter kung anong edad ka. Amen? And there will be nothing impossible with the Lord. Okay. So, and Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Sasabihin ninyo, sino yan? Who is Ishmael? Sino si Ishmael? Ito po, no? Previous verses po, prior this one, meron pong ginawa si Abraham at si Sarah. Kasi nga, nangako si Lord na magkakaroon daw siya ng mga ninuno. No? At marami daw siya magiging descendants. Sabi niya, paano mangyayari yung pangako ni Lord? Wala naman akong anak. Siguro dahil dun sa mga kukunin kong mga people na magmamana ng, pero hindi daw sabi anak ko daw Aha, nakaisip sila na idea ng asawa niya. Why not tulungan natin si God? Okay, di ba ganyan yung mga ginagawa po nating mga Christians, di ba? Mukhang Lord, nahirapan ka, anong oras na, binigay mo sa akin yung promise mo, wala pa rin, tulungan na natin si Lord. No? That is what Christians do. That is what we do. The Lord is not able to help Himself, kaya kailangan natin siyang tulungan. So ang ginawa po nila, yung kasambahay nila, no? Nagkaroon si Abraham ng anak dun sa kasambahay nila, sa helper nila. At yun, sabi nila, technically, no? Technically, anak ko siya. So, yun ba yung sinasabi mo, God? Pero yun, dumating after 24 years, sabi. Ano sinabi ni God sa kanila? God said, no!
Abraham, no. Okay. Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. As for Ishmael, yung anak mo, I have heard you. Behold, I have blessed him and will make him fruitful and multiply him greatly. He shall father 12 princes, and I will make him into a great nation. But I will establish, my covenant with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this time next year. 20 years, 24 years na ako nagantay, next year pa. Di ba? Pinahaba pa. So ano na nangyari? Yun po yung mga nangyari dito sa after these things. So imagine nyo, nananahimik si Abraham. Nananahimik siya. Tapos biglang kinausap siya ng Lord, Abraham, I'm going to bless you. I'm gonna turn you into a mighty nation. And Abraham was like, wow, thank you, pero wala akong anak. Yung mga servant ko ba hindi, magiging anak mo, anak niyong dalawa ng asawa mong si Sarah. Oh, okay. Tapos, anong sabi dyan? Ano po, basahin natin, after these things, anong sunod na naka-underline na word? God tested Abraham. Ano kaya yung test? And said to him, Abraham, he said, here I am. So sabi, he said, take your son, si Isaac, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Ano sa tingin nyo? Siguro pagbabasahin lang natin to at hindi tayo pumupunta emotionally doon sa situation na yun. Anong sa tingin nyo naiisip ni Abraham? Scam. Sa totoo lang ako aaminin ko po sa inyo, kung sa akin to mangyari, maiinis ako. Lord, nananahimik ako, hindi ako humiling ng anak sa'yo. Ikaw tong lumapit sa akin, nangangako ka ng kung ano-ano, tapos biglang, after 24 years, sasabihin mo sa akin, anak, yes Lord, 1 year pa. After 1 year, hallelujah, ito na yung promise ni Lord. Abraham, yung anak mo, oh yes Lord, ito, bigay mo to kukunin ko. Niloloko mo ba ako? Isa lang yung anak ko, binigay mo sa akin kasi sabi mo, magiging great nation ako. Siyempre, kung isa lang yung anak ko, through him. Pero kukunin mo. So, paano mangyayari yung pangako mo? No? So, hindi natin, going to this passage na inaaral ko, to sabi ko, nakakaloko rin si Lord. Minsan may mga ganyan. Naka-experience po ba tayo as Christians? Minsan may ipapangako si Lord, ang tagal. Tapos biglang pag nandyan parang kukunin niya. Medyo comedy. No? Medyo may sense of humor din si Lord. So, what happened? Sorry. Yan. Pinapupunta si Abraham doon sa Mount Moriah para i-sacrifice yung anak niya. Always remember, pag meron pong sinasabing details ang Bible, every detail matters. Sinabi po doon kung saan yung place, di ba? Saan daw yung place? Moriah. Moriah. Etong Moriah is, pagpupuntahan po natin yung Moriah ngayon, at titingnan natin, nasaan na ba yan? Based po sa mga Bible scholars, ito po ngayon ang Moriah. Andyan ang, tawag mo dito, Dome of the Rock, yung may orange sa taas, and yung Al-Aqsa Mosque. Kung makikita po natin, yung kung saan po yung Moriah right now is Muslim territory.
Very important po itong place na to, lalo na mamaya. Pero ngayon po, gusto ko malaman natin kung ano po yung context ng place na to right now. Right now, ito pong place na to ay pinag-aagawan po ng mga Muslims at ng mga Hudyo. Kasi karamihan po ng mga Hudyo ngayon, ang mga Israelites po ngayon, majority of them are not Jesus followers. They are Judaizers. Yung mga nagpa-follow ng Judaism. Yung Judaism po, yan po yung kung ano sila Moses. They honor the Sabbath. Kung ano yung mga Pharisees. Yun po yung Judaizers. Ngayon, naniniwala ang mga Judaizers dahil hindi pa dumadating si Jesus, hindi pa dumadating yung Messiah, ang paniniwala nila, kailangan pa rin nilang gawin yung mga utos ni Moses. At dahil itong Moriah na to, yan po yung temple ni Solomon. At dahil nasakop po yan ngayon ng mga Muslims, ang way ng mga Hudyo para i-worship yung original temple, dahil nandyan na, ay through the wall na lang. Facing the wall sila. Doon sila nag-worship. Kasi yung territory na ngayon ay Muslim territory. Mamaya magme-make sense po to kung bakit ko to sinasabi. So, okay, so Moriah, kailangan pumunta doon para i-sacrifice yung kanyang anak na si Isaac. So, verse 3, sabi dyan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! So, Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. So yan, pumunta na sila. Kasama na yung mga tao niya, isa-sacrifice na. Hindi ko alam, no? Sino po ba dito may mga anak na? Diba, hindi ko alam kung ano yung, ako po kasi may anak na, no? So, ang hirap lang sa akin na, ako po kasi yung tipo ng tao na pag merong ipapagawa sa akin, either si Lord or meron akong gagawin, sinisimulate ko na in my mind kung paano ko siya gagawin. Ako po yung tipo ng tao na ganun. And ang hirap lang siguro sa akin, na if I were in this position na naging decided na ako na gagawin ko to sa anak ko, dinadala ko yung anak ko, tapos isa-sacrifice ko siya sa Lord. Hindi ko alam kung may iyak ba ako habang naglalakad kami, o niyayakap ko na lang ba siya lagi, i-cherish ko na lang ba. Lahat ng mga iiwan niya, kunyari kumain ng candy, tinapon yung balat. Ito na yung last na balat ng candy na yan, ng anak ko. Ito yung tsinelas ng anak ko. Ito yung huling pawis ng anak ko. Diba? Hindi ko alam kung what's going in his mind. Hindi ko alam. Hindi din natin. The Bible is silent kung meron ding pinagdaan ng emotional turmoil si Abraham. What we know is he is in the process of his obedience with the Lord. Right? So, sabi sa susunod na verse, on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you." Hindi ko alam kung alam ng mga kasama niya yun yung gagawin niya. What we know is, kung makikita natin sa mga succeeding verses, is hindi alam ni Isaac kung ano yung gagawin. Alam lang nila, mag-offer ng sacrifice. No? And, nakikita nga natin, sabi dito, this was a test. This was a test. Alam ba, paano nalalaman natin na test yan, yung pinapagawa ni God kay Abraham? Paano natin nalaman? Kasi nakasulat. Pero nung time na to, hindi alam, no, ni Abraham na test yan. And hindi rin yan alam ni Isaac. And minsan, pag merong ipapag-give up si God sa atin, meron akong kakilala, di ba, na meron akong kilala na mini-mentor ko na sabi niya, meron siyang love life, no, na parang sinasabi sa kanya daw ni Lord, i-give up daw na parang Isaac. Pero siya, hopeful siya. Pero kinikilig ako, bakit? Kasi i-give up ko na parang Isaac kasi ibabalik ni Lord. Hindi ganun yung context noon. No? Nung time na tinetest ni God si Abraham at may ipapag-give up, it was no turning back.
You know that it was a test because you read it. Pero yung time na pinagdadaanan po ito ni Abraham, hindi alam. So, ito ang tanong. Sinabi, the Lord was testing him. Ano ang difference sa testing and tempting? Huwag niyo sasabihin spelling mainis ako. What is the difference between testing and tempting? Ang tempting nanggagaling kanino? Sa enemy. Kasi mababasa po natin yan that the Lord does not tempt anyone. So, kung titingnan natin, ano yung test? Ano yung tempt? Ang testing at tempting, parehas yan opposition. However, ang goal po ng temptation is to bring out the bad in us. The purpose of testing is to bring out the good in us. However, the question is, how can we know? Kung yung nangyayari sa atin is a testing from the Lord or is it temptation from the devil? Hindi na po yun nagmamatter. Basta ang important po sa atin is we always cling to God and His character. Why? Most of the time, ang testing ni God at ang temptation ng enemy ay iisa lang. Makikita po natin yan sa Genesis 50:20. Nung si Joseph ay sa mga first time po makakarinig ng story ni Joseph dito. Si Joseph ay also a character from the Bible na ang nangyari dahil favorite siya ng tatay niya, ang ginawa sa kanya ng mga stepbrothers niya, binugbog siya, nilagay siya sa balon, after nun, ibinenta siya sa Egypt. Tapos kinunwari, patay na siya. At dun sa Egypt, ang nangyari, naging alipin pa siya, ginalingan niya. Pero ano na nangyari? Nakasuhan pa siya, nakulong siya, ang daming mga nangyari sa kanya. Pero at the end of the day, he always obeyed God's morality, even if it's hard. Sumunod siya sa Diyos. Pwede naman siyang lumaban At i-justify na lang niya na self-defense to Hindi. When we say we cling to God, is ibig sabihin we hold on to God's morality. We do not justify. Kahit gaano yun kahirap, we will do what is required of us na sinasabi ng Lord. And after ilang years, na-vindicate po si Joseph. At nagkaroon ng time, siya po ang naging governor ng Egypt, which is a superpower at that time. At yung mga kapatid niya lumapit sa kanya, nagsorry. Ano sinabi ni Joseph? Genesis 50:20. You meant it for evil, but God meant it for good. Ibig sabihin, kahit na anong pangit ang mangyayari sa atin, pag humawak tayo sa Diyos, gagamitin niya yung pangit na yun to bring out the good in us. Marami na po akong mga nakilala na mga followers of Christ na even at the point of their obedience, dumating sila sa ang daming naging hardships, ang daming naging circumstances na talagang matetest sila. But because they clung to God, they hold on to God, it brought about something good. Pwede tayong magreklamo. Pwede nating i-blame yung mga pangit na circumstances. Kasi hindi ako naalagaan kasi ganito, ganyan kasi ganyan. Always remember na lahat ng mga pangit na nangyayari sa atin is also an opportunity for us to know the Lord deeper. It's just a matter of perspective. So, we proceed, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. And he took in his hand the fire and the knife, so they went both of them together. And Isaac said to his father Abraham, Dad, yes, here I am, my son, he said. Behold, meron na tayong fire, meron na tayong wood. Pero asan na yung lamb na isa-sacrifice natin for the burnt offering? Ewan ko, parang kung sa akin yan mangyayari. Tapos yung anak ko, parang nakakaiyak yan Diba? Pero shucks, ito na yung last moments ko. Kasi hindi naman niya alam na test yan
Diba? Hindi naman sinabi ni God, oh, may test ako sa'yo, ha? I-sacrifice mo. Ha? Galingan mo. Hindi naman sinabing ganun eh. Noong time na to, parang siguro pine-prepare niya, ito na yung last moments ko sa anak ko. And, ano sinabi sa verse 8? Basahin po natin yung naka-underline. Abraham said, anak, yung i-offer natin, the Lord will provide. For himself the lamp for a burnt offering, my son. So they went both of them together. You know what? Ito pong phrase na to, is we have to understand that the depth of a Christian's life is measured by their obedience. The depth of a Christian's life is measured by their obedience. Mas makikilala po natin si Lord if we are going to make it a habit to obey Jesus at all cost. Marami po kayong maririnig na nagsasalita about the Bible, nagtuturo about the Bible, leaders na magkikwento about the Bible. Pero you know what? Pwedeng maging magaling tayong lahat magturo ng Bible dito. Pwedeng napakagaling natin technically mag-aral lang OIA, hermeneutics natin. Pero ang magiging measure ng life ng isang Christian is yung ability niya to obey at all cost. Kasi pag nag-obey po tayo at all cost kay God, meron po tayong mga natututunan, meron tayong we will acquire a deeper level of understanding na hindi natin matututunan just by reading the Bible daily. So the depth of a Christian's life is measured by their obedience. However, ang challenge sa mga tao, ano po bang mga challenge? Madali po ba sumunod sa Diyos? Siguro ang pwede nating isagot na dito sa tanong na to is depende. Tama ba? Kunyari, gusto natin yung pag may promise si Lord na ibe-bless tayo, Lord, I want to obey that. Diba? Ano pa? Pagka si Lord, mamahalin tayo at our worst. Hallelujah, God, I want to obey that command. Diba? Pero, nagiging challenge for us if yung obedience natin will require something from us. At meron tayong something to give up. Diba? The depth of a Christian's life is measured by their obedience. The challenge of our obedience, minsan, is that sa tingin natin, hindi natin kaya. Lord, paano tong sakit ko? Susunod pa ba ako sa'yo? Lord, paano yung trabaho ko? Susunod pa ba ako sa'yo? Lord, masyadong masakit pag ginagawa ko to. Paano ko magse-self-control? Ginagalit niya ako eh. Lord, yung leader ko pasaway eh. Paano ko magsasubmit dyan? Ang gap kung bakit hindi po tayo nakaka-obey kay God is because we think na hindi kaya ng ating capacity. Kaya po very important, kung meron tayo, kalimutan na po nating lahat. Ang wag po nating kalimutan for today is that God will provide. And when we say that God will provide, hindi po niyan ibig sabihin magpo-provide si Lord ng pera. Magpo-provide si Lord ng healing. Magpo-provide si Lord ng skills. Magpo-provide si Lord ng relationships. Pag sinabi pong God will provide us the capacity to obey Him at all cost. Lord, hindi ko alam kung paano. Minsan kasi pumupunta tayo doon sa point na, Lord, kailangan namin ng provision. Kasi kung hindi, baka mapapahiya kami. Pero sinasabi dito sa God will provide, hindi nun ibig sabihin, sasagutin ni Lord yung prayer natin. Pero dun sa moment na mapapahiya tayo dahil hindi na nasagot ni Lord yung prayer na gusto natin mangyari, He will provide the capacity, a better route for us, despite of our expectations. So, tuloy po tayo. Sabi sa verse 9,
Yan. Sabi sa verse 9, when they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son. Tinali. Imagine nyo, tinatali mo yung anak mo, parang, di ba nagtataka yung anak mo, bakit? Ang gagawin mo sa akin? Ang hirap nun. Bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. O, di ba? Hindi ko alam kung habang ginagawa ni Abraham to, niyakap niya yung anak niya, no? For the last time. Tapos nilagay niya. Hindi ko alam, pinag-pray niya ba? Umiiyak ba siya habang ginagawa niya to? Pero napakahirap gawin to. For the parents who are here, you know, mahirap to. Tama? Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. And for other people dito, alam nyo kung ano mangyayari sunod. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Ano sinabi? He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. You know what? Ang key din dito, nakita ko, is kailangan pagka makikinig tayo sa Lord. Minsan we are so busy, hindi na tayo makapakinig sa Lord. Tama ba? Minsan sinasabi natin, the Lord is silent, Pastor. Pastor, wala kasing sinasabi sa Lord eh. Sabi ko, puro ka kasi TikTok. Kakausapin ka ba ni Lord sa TikTok? Di ba? Wala kang ginawa kundi manood ng Netflix. Anong the Lord is silent? Hindi ka nakikinig. Di ba? Imagine nyo kung si Abraham, sumunod siya kay God, nakapakinig siya, pero doon sa moment na irerelent na ni God yung sacrifice, hindi siya nakikinig sa Lord. Nanonood siya ng TikTok. Tapos papatayin niya yung anak niya. Hindi siya nakikinig sa Lord. Ano nangyari? Sinasabi na pala ni Lord, tigil mo! Tinuloy mo. Ano nangyari? Sabi ng angel, ay! Diba? Pati si God, oh no, Abraham, hindi dapat. Test lang yun. Abraham, test lang yun. Lord. You know what? Ang dami nating nami-miss na opportunities just because we are so distracted. Pag hindi tayo nakakapakinig sa Lord at the right time, there are so many things na nami-miss natin. And ang masama pa dito, it's a matter of life and death. Negligence is costly. So sabi dito, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Now, ito po ang question. Ito po ang question ko sa inyo. Nung sinabi po sa Bible na tinetest ni God si Abraham, what is the purpose of the test? Para ba malaman ni God kung saan ang capacity ni Abraham? Nung biglang i-offer na sacrifice na, sige nga, titest ko nga si Abraham, pinangakuan ko yan, pinaghantay ko yan, 24 years, tapos plus 1, no? Alam mo yung emotional investment mo dun sa pangako ng Diyos, tapos all of a sudden, it all came together, and here is your son, tapos in-expect mo na, ito na yung minihintay ko, tapos yung dumating na sinabi ni God, sige nga, i-offer mo sa akin, itetest kita, tapos nakita ni God, hanggang sa point of death, he was going to obey. Nung sinasabi pong test, para kanino po ba yun? Para ba yun malaman ni God
Biglang nakita ba ni God na, willing pa lang i-offer, sabi ni God, oh my God, ay ako pala yung God. Shucks, nagulat ako Yung capacity mo to obey hanggang sa point of death pala, tinetest kita ngayon, alam ko na. Ganun ba yon? Nagugulat ba ang Diyos? Always remember, God is omniscient. Nothing occurred to God. Meron tayong mga aha moments, di ba? Yung parang, wow. Walang ganun kay God. Nothing occurred to Him. Hindi si God na, walang ganung moment si God because He knows everything. Hindi siya nagugulat. Nung sinabi niyang mahal niya tayo, alam niya yung mga kasalanang gagawin pa natin. Nung namatay siya para sa atin, alam niya yung mga times that we will break His heart. Now, what is the point of the testing? Bakit tayo tinetest ni God? Sige, ang tanong ko, alam ni God yung capacity natin. Tama? Sino ang hindi nakakaalam? Tayo. Sino pa? Yung ibang tao. Diba? This is a story for all the witness. This story is for us so that we can understand that there will be people na even at the point of death, they will obey the Lord. So that we will know, we will understand that there is such obedience na mag-o-obey ang tao kay God at all cost. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns, and Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So sabi dyan, so Abraham called the name of that place what? The Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. The Lord provided. Always remember that the limits of our obedience lies within the limits of our knowledge about the Lord. If things are illogical, we should go theological. Pagka merong mga bagay na hindi na tayo naiintindihan, kung paano pa rin ipupull off ni God yun, we hold on to His character. Lord, kasi kung magiging basihan lang natin yung mga ginagawa ni God, mangyayari maguguluhan lang din tayo. Pero the most important thing, minsan we do not obey the Lord because hindi natin kilala si Lord that way. Kasi ang alam lang natin kay Lord, gusto lang ni Lord, si Lord naman ayaw tayong gawing happy. He just wants to make us holy. So anything na magpapasaya sa akin, baka kunin lang ni Lord. Minsan ayoko na mag-pray, let your will be done. Baka kunin mo lahat, Lord, lahat ng mga masasaya para sa akin. Kasi ang goal mo naman, gawin akong holy. Well, kung ganun po yung kaisipan natin about the Lord, then there is something wrong. There is something theologically wrong sa atin. Hindi tayo nakakasunod kasi meron tayong mga knowledge about the Lord na limited pa, na hindi pa natin naiintindihan na when we say the Lord loves us, we do not know the depths of it. Minsan nagagalit pa tayo sa Lord, Lord, ito yung pinagpe-pray ko, i-bless mo naman yung anak ko. Na parang sinasabi natin, mas mahal pa natin yung anak natin kaysa mas mahal ni Lord yung anak natin. Minsan naiisip natin na mas magaling pa yung plano natin kaysa sa magiging plano ni Lord for us. Lord, tulungan na kita, baka di mo kaya . The limits of our obedience, always remember, kaya nagkakaroon ng limit po yung obedience natin kasi limited din po yung pagkakakilala natin sa character ni God. And ang way po natin para makilala po si Lord
is through obedience. It's a cycle. On the third day, no? Ito po, no, babalikan po natin. Sabi ko sa sarili ko, grabe, no? What was going through Abraham's mind para makasunod siya sa Lord? Hindi ko po alam sa inyo. Pagka pinagawa po kaya ni Lord yan sa atin, magagawa natin. Ako, to be honest, I want to love the Lord with all my heart. And isa nga sa mga favorite songs ko is yung song ng Sidewalk Prophets na sinasabi doon, keep making me. Until you are my one desire. Until you are my one true love. Until you are my breath. My everything. Lord, please keep making me. Kahit yun po ang prayer ko, sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lang, kung pinagawa sa akin ni Lord to, mahihirapan ako. Pero sabi ko sa sarili ko, ano yung nasa isip ni Abraham para magawa niya to? And ang maganda po dito is sinabi po sa Bible what was going through his mind. Kung babasahin po natin, babalikan po natin yung previous verse. Ito po yung bago sila pumunta sa Moriah. Then Abraham said to his young men, ano yan sabi niya yan? Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship. Tapos ano sinabi niya? And come back again to you. Sino yung sinabi niya? Nababalik. Kaming dalawa. Parang meron siyang foresight na after niyang sumunod at isacrifice yung anak niya, babalik silang dalawa. Paano mangyayari yun? Di ba? Sinabi po dito, no? Sa Hebrews 11, makikita po natin yan. Verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, di ba, through Isaac shall your offspring be named. Biro nyo, no? What hangs sa life ni Isaac is the fulfillment of God's promise. Lord, ikaw nangako niyan. Kung tatanggalin mo yan sa akin, para pag humawa ka dun sa promise, at hindi dun sa promise giver, madidistract talaga tayo. Lord, pagka naging ang isip niya is yun dun sa future, sa promise, dun sa goal. Sabihin niya, Lord, pag kinuha mo to, paano ba mangyayari yung promise mo? Kaya yan sinasabi, through Isaac shall your offspring be named. But Abraham hold on to what? Not the promise, but the promise giver. He considered that God was able, tingnan nyo to even to raise him from the dead. That time, wala pa pong story ni Lazarus. That time, wala pa pong story ni Jairus' daughter. There was no concept of God bringing about life sa isang taong namatay na. But he was holding on, mangyayari ang pinangako ng Diyos no matter what. Lord, kahit magulo, yun nangyayari. Pero may sinabi ka sa akin. Panghahawakan ko yung sinasabi mo. Ang problem po sa ating mga Christians, most of the time, pag meron pong pangako si Lord sa atin, we forecast how God will do it. Siguro ganito gagawin ni Lord yan. At pag pinanghawakan natin yung way na yon, na inassume natin at hindi tayo nag-hold on dun sa promise ni God, nag-hold on tayo dun sa kung paano gagawin ng Lord at madidistract tayo, paano nga gagawin nila? Matanda na ako Diba? Sabi ni Abraham, paano ako magkakaanak? 90 na yung asawa ko, 100 na ako. Sabi ni God, wait mo kung paano ako ipapanganak. Virgin, nanganganak. There is nothing impossible with me. So Lord, paano mangyayari if we hold on dun sa house, how He's going to do it?
if we hold on dun sa path natin na inassume natin, ito yung way kung paano gagawin ni Lord, we will be lost. What we should do is to hold on sa promise niya, not kung paano niya gagawin yun, and to the promise giver. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up his only son. If titingnan po natin tong Hebrews 11 sa original English translation niya, which is the KJV, ang nakasulat po dyan, offering up his only begotten son. Familiar po ba yung line na yon? Saan po siya lumabas? John 3:16. Because Isaac and Abraham will be a foreshadowing of the redemptive plan of God. And ironically, Mount Moriah is the same place as Golgotha, kung saan na-crucify si Jesus. And it was the same place where King David told Arauna na kukunin niya yung threshing floor niya para gawing temple na i-offer niya kay God. Na ang sinabi ni Arauna, no, King David, sa'yo na yung lupa, hari ka. Sabi ni King David, I want to pay for it because I am not going to offer to the Lord something that costs me nothing. Our obedience will be costly, Christians. Asan ang value ng pagsunod natin? Asan yung value dun sa heart natin kung hindi tayo susunod kay God at all cost? Interestingly, it was the only begotten son na isa-sacrifice din sa same place. Mount Moriah is the same place as Golgotha. However, nung time ni Jesus, the Lord and the angels will not relent. The Lord will continue with the sacrifice of His Son kay Jesus. Why? So that He can provide for us. As we start po ang ating series, marami pa po tayong mga stories na mapapakinggan. And ayokong i-spoil yung mga ibang principles about it, no? Pero I hope, no, for the people who are here for the first time and for the people who are watching online, I pray that you would join us kasi napakaganda ng mga stories that will come after this. The Lord God did not relent in sacrificing His Son, Jesus. Ang nakakatuwa nga doon sa perspective na yon is, kung meron ditong mga young professionals na wala pang mga anak, wala pang mga asawa, ang pinaka-importante sa atin na pwede nating ibigay sa Lord is sino? Sarili natin. Di ba? Pero pag nagkaanak na tayo, meron nang mas nagiging mas importante sa atin eh. Tama ba? Pwede nang wag na tayo kumain eh. Basta kakain yung anak natin eh. Pwede na tayong kahit mahirapan, basta wag mahihirapan yung anak natin. Para sa isang single na tao na wala pang anak na hindi niya magigets yung feeling ng may anak na binibigay, pinakamahirap sa kanya ibigay is give up his life or her life sa Lord. At ang pinakamahirap naman sa parent is ibigay niya yung anak niya. But Jesus gave Himself and at the same time His Son for us. And He would not relent. So through His crucifixion, we will restore that relationship
Now, for the people who are here right now, na meron tayong mga pinagdadaanan, alam nyo may pinapagawa si Lord sa inyo. And clear sa atin na ito yung pinapagawa ni Lord, pero ito yung limitation ko. Ito yung kailangan kong katrabahuhin sa workplace ko, pero nahihirapan ako. Nahihirapan ako ngayon mag-submit sa leaders, sa authorities na binigay sa akin above ni Lord. We could have many reasons kung bakit nagiging challenging yun for us. Pero ito po nga yung magiging assurance natin that God had already provided. And sinasabi niya sa Philippians chapter 2, "Therefore, my beloved," this is the letter of Apostle Paul to the church in Philippi while he was in prison. "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Ito yung matindi dito eh. "For it is God who works in you, both to what? To will and to work for His good pleasure." Ang point po dito, ang kailangan lang natin gawin is yung decision natin. Pero yung capacity natin, even our heart's desire, our emotions, Lord, gusto kong maging mabait pero hindi ko kaya. It will be the Lord who will it and will work for His good pleasure. Church, when we obey the Lord at all cost, it will be the Lord who will provide the capacity to do it. Ang kailangan lang natin is to pray for the Lord. Hingan natin yun. Hingan natin ng wisdom. And we cling to His morality. Kahit na mahirap, susunod ako, Lord. Sa mga mangyayari pa, kung paano mo gagawin, kung mahihirapan ang emosyon ko, Lord, you will provide. You will and you will work for your good pleasure. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Thank you, Lord God, for assuring us that our walk with you is not something we're going to do alone. But we will have that assurance in our hearts that you will work and you will walk with us. So Father, may you just sustain us dun sa mga times na meron kang i-reveal sa amin right now. We know. Ngayon, meron kang sinasabi sa mga puso namin na kailangan namin gawin. Lord, we just have to do it. We just have to pray for it. We just have to desire for it. And you will be the one to provide the capacity to obey you, because it is your will for us to obey you at all costs. And Lord, I pray for this church. Make this a church who not just only believe in who you are, but will also live a life that will reflect who you are. Lord, make this church a church that will obey you at all cost. Na hindi kami magko-compromise when things are getting hard. And kung meron kaming mga worries na magiging challenge for us to obey, Lord, always remind us that you will be the one to provide. So thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen.